What's up? Meowser nga pala. Yo, yo, yo. Muling nagbabalik. At ayan, nakaano tayo kay Aspalot, ang ating motorsiklo. Pero ang gagawin natin dyan is mag-change oil tayo. At ayan, may clutch lining na. Naka-ready na rin yung mga tools. At yun lang is gagamitin natin. So, ito yung langis na gagamitin natin. Si Gulp. Yan. Gulp, baka naman. At 20 to 50, malapot tong gamit natin kay Aspalot. So let's G. At kailangan natin ma-change oil na to at belt na ng clutch lining. At papakita ko sa inyo bakit. Kung bakit. Tatanggalin na muna natin ang exhaust, itong tambutso at yung kanyang elbow, dahil nakaharang sa ilalim niya yung resonator. Yung resonator kasi nakakabit dito is malaki, pang big bike yung pinagawa ko. So kaya yung tunog nitong motor ni Aspalot ay talagang bass na bass. So yun, kailangan tanggalin na muna itong tambutso at elbow para makapag-change change oil tayo, may drain natin itong motor. At ito, natanggal na nga natin tong elbow at may kita nyo yun, ang laki ng resonator na yung nakabukol. So yun yung resonator niyan, kasi yung tinuro ko dun yung nakakabit pa sa ilalim, kaya hindi basta-basta matanggal yung elbow na yan. So yun lang, tabi na natin at going forward. Ganyang kadumi ang langis ko ngayon. May dahilan yan ba't kailangan dumi. Kita nyo. Ayan, i-trim na muna natin. Tapos bubuksan ko naman itong side cover. May dahilan. At ito na nga ang gagamitin natin. Phyto na clutch lining na pang Raider 150. So magtataka kayo, hindi naman ako naka Raider 150, pero we are the same brand of Suzuki. So yun nga, no, same lang kami ng clutch lining ng Suzuki Mola 150 or at Raider 150. So yun nga, no, ngayon ilalagyan natin ng langis. Kung anong langis ang gagamitin din natin, ibababad muna natin yung lining sa langis para ready na siya pag sinalpak na, at papalitan na natin yung lining ng motor. So ayan nga, no, hindi ko binabago yung pag magkakasunod na yan. No, yan, pinagpatong-patong pa rin. At ni-make sure ko na nalangisan talaga bawat lining. No, yun nga, no. So yun lang, natutunan ko lang yan, nalaman ko lang yan sa mekaniko sa mga motor shop, kaya ginawa ko rin. Wala namang masama, nalangisan talaga, hindi naman tayo dry clutch. At ito na nga, binabaklas natin itong gilid at naitanggal na rin natin yung lumang oil filter. Tabi na muna natin yung lumang oil at kailangan natin baklasin. Wala, no, napatingin ako at may dumi. So lilinisin ko yan, kailangan linisin talaga yan para secure, dahil ang dati kong lining, etong nakakabit dyan, ay Pitts bike ang nakalagay na clutch lining dyan. Dahil issue nyan madumi talaga, as in. Tapos experience ko na talaga 1 year na sa akin nakakabit to. Last time na nag-drain ako ng langis at tinanggal ko sa ilalim din yung as in strainer, talagang ang dami niyang dumi na galing sa clutch lining, parang mga hibla-hibla. So kaya eto, napag-decisionan ko na palitan na talaga ng lining. At makikita nyo rito ay binabaklas ko na doon, at para matanggal na natin tong lining at mapalitan na. Papakita ko sa inyo bakit, noong una pa lang sinabi ko bakit madumi sa langis.
Nabaklas na nga natin at tatanggalin na natin lining. Moment of truth. Kitang kita naman dyan pa lang, makikita nyo. At hirap pa nga tanggalin. At ayun na nga, basta tanggal natin. Moment of truth. Kita nyo naman na talagang sagad na. Hindi na maganda para sa akin yan. Para sa akin comment down na lang. Parang kung mali ako. Pero para sa akin, upod na yan. Hindi ganyan yung tsura nung umpisa niyan. Siyempre. Kaya yan, let's G. Palit na tayo. So yun na nga, tapos na natin i-change oil at palitan ng clutch lining at start check muna tayo. So yun na. So far so good. All good yung start niya. Although na-start ko na yung kanina talaga. Tapos na natin siya i-change oil at saka palitan ng clutch lining. Thank you for golf. Baka naman. So yun na nga guys, Meltster TV, thank you sa panonood. Sa mga dyan, i-share nyo na tong video at mag-comment din kayo ano gusto nyo natin gawin dito sa motor natin. So yun na nga all goods, all done. Meltster TV, peace.